Hi guys! Documentation lang ito ulit ng business experience ko. Today is March 20, 2025. Time is 3:52 p.m. Ito yung status ng nangyayari sa business ko sa ngayon. And ang title nitong video na to is The Biggest Mistake I've Ever Done in Business, business-wise. Again, I will not expect this video to be viral or to be appealing to most people. Pero ang purpose ko kaya ako ginagawa tong video na ito is number one, para sa sarili kong documentation, para after 5 years, 10 years, 20 years, or 40 years, or 50 years, kung 100 years old na ako kasi 50 na ako ngayon, ay maaari kong balikan itong video nito. And I'm 50 years old now. I'm struggling and doing the business na Manalo K9 and Manalo Resort Hotel. And itong sa sitwasyon na ito, gusto ko i-document ito. Whether maganda ang mangyayari from now on or pumangit lalo or it just remains the same, at least na-document ko ito, parang time capsule. Okay, the worst or the biggest mistake I've ever done so far, and I expect to make other mistakes pa in the future. Ganun naman ang business eh. Ito po yung video na yan. Sa bagay, I'll just be speaking out of my mind, no? Wala pong script ito, wala akong, well, may general outline siguro ako sa isip ko, pero I don't have a real outline. Pero yun, tungkol ito sa mistakes. Actually, nagkaroon kasi ng first year anniversary celebration ang Manalo Resort Hotel. 1 year na ang Manalo Resort Hotel. Nag-open kami nung March 15, 2024. So 1 year na nung March 15, 2025. And nag-celebrate kami doon sa pavilion sa Manalo Resort Hotel. Ang pinag-head ko nung event is yung Extreme Aces team namin, sales and marketing team. They're composed of 9 people na nagtulong-tulong, pati ating sales coordinator si Miss Grace Certeza. Ang nag-head nung event organization ay si Miss Danzel Cerda. Miss Danzel or Miss DJ or Danzel Smith. So, nagkaroon ng motorcade the day before or umaga ng March 15, motorcade, ikot-ikot sila. Hindi na ako nakasama kasi ang sakit ng ngipin ko. Nagpabunot ako a few days prior to that ng wisdom tooth ko at saka yung second molar, dalawang malalaking ngipin ang binunot sa akin dito. Kaya sobrang sakit, I think third day pa lang yun noon. Kaya, hirap pa ako magsalita. Parang may malaking singaw sa ilalim ng dila ko. Kaya hindi na ako sumama sa motorcade. Although meron daw silang hinandang parang float na nandun daw sa likod ng pick-up. Doon daw ako sasakay kasama si Super Dog, yung mascot. Sabi ko, ginawa niyo akong parang puon, ginawa niyo akong parang idol. Kaya sabi ko, wag na lang, sila na lang. Pero gusto ko sanang mag-support sa motorcade pero hindi ko na nagawa, in short. Pero nung tanghali, nung hapon, nakapagbigay ako ng speech sa harapan ng lahat, including our guest of honor, si Miss Mia Inares. She's running for Congresswoman this coming election sa May. And doon ko lang siya na-meet. Pinsan siya ng kaibigan ko, si Miss Rhea Inares, who is going to be the mayor naman ng Binangonan. So, part sila ng Inares family. And yun, kunento ko sa kanila yung mga yung history kung paano namin nakuha yung Manalo Resort Hotel. And etong video na to, I'll tell you about it, i-compress ko dito. And sabihin ko sa inyo kung doon ko kasi na-formulate sa isip ko na yung Manalo Resort Hotel is probably the worst or the biggest mistake of my life pagdating sa business. Okay, balikan natin yung history. Yung history kasi ng Manalo Resort Hotel, syempre ang business namin, for those who know about Manalo K9, nag-start kami sa Manalo K9 noong 2007, formally as a breeding pet shop
And also, nagte-train kami ng mga dogs. No? We started training dogs, yun nga, mga year 2007, year 2007 or 2008, pumasok kami sa canine industry. And then, Manalo Canine eventually became the top dog school sa buong Pilipinas, pati top canine service provider, no, security. And we served the biggest clients sa buong Pilipinas na Okada Manila. No, we were being paid 2 million a month during our time na nagsaserve kami sa Okada Manila for several years. And we also served the biggest government contract, no, yung sa Philippine Coast Guard. We supplied them with 252 dogs. Nag-supply kami sa kanila ng SDN dog food. Supply kami sa kanila ng mga dog dishes, collars, cages, etc. So, talagang very successful na rin kami sa Manalo Canine and SDN in particular, no? SDN Dog Food has given us such a big business, no? Talagang tinangkilik ito ng maraming tao hanggang ngayon, and talagang naging very successful man kami sa dog business. And hindi yun nangyari na wala ring problema, na hindi ring maraming mistakes. So, I'm not a foreigner to mistakes. I'm not a stranger to mistakes. Kaya etong bago kong mistake na pinakamalaki, yung Manalo Resort Hotel. Paano kami napunta sa hotel or resort business? Noong mga 2 years ago kasi po, naghahanap kami ng paglilipatan na ng aming dog school, yung facility namin kung saan yung mga aso namin. And in that facility, at its peak, we had about 400 dogs. Pero 2 years ago, nasa mga 100 plus na lang yan to 200 dogs. So, hindi basta-basta pwedeng ilipat ito sa isang area na maraming tao o makakarinig sa kanila o makakaamoy ng mga dumi nila kapag hindi pa nalilinisan. So, kailangan itong particular business na to, yung dog school and canine services, training facility, breeding facility, kailangan malayo sa tao. And meron kaming dalawang pinagpipilian. Meron ako 1.6 hectare property dito sa Tanay, Rizal, along Marilake. Binibenta ko na ngayon. 1.6 hectares yon. Kaso, tinayuan na ng mga camp, tsaka may mga residente, may mga cottages, mga bakasyunan sa paligid ng lupa na yon. Malapit yun sa Marilake. Malapit yun sa Martesem at saka sa Sierra Valley or Sierra Madre Resort. Ayan. Katawid lang sa Marilake ng 10 Cents to Heaven camp naman o resort. So, masyado malayo din kasi ang talagang namin, dog school ay nakasituate sa Makamot, Binangonan. 11 or 12 years na kami doon, kaya pinapalayas na kami doon ng may-ari kasi gagamitin na nila and ayaw na nilang i-renew yung contract. Binigyan nila kami ng extension. 10 years dapat yon, naging 11, naging 12. So, yung isa pa naming option, meron din ako 1.6 hectares din dito naman sa may Mahabang Parang, Binangonan. So, ang problema doon, pabangin, no? Pabulusok yung terrain. Mura lang namin nabili yun noon. We bought that mga year 2015 yata, 2016. Only for 180 pesos per square meter. Ang may-ari kasi nasa US, parang gusto lang niya ibenta talaga. Hindi niya alam yung mga katabi niyang lupa, binibenta na noon ng 800 pesos per square meter. So it was a big bargain. And nakuha namin installment, no? Kaya yung kinikita namin noon sa canine services ay doon namin nilagay, hulog-hulog hanggang nakatapos kami. In 1 year, no, nabayaran namin yung hinihingi nila ng mga 2 million pesos plus. So, okay naman. Wala kaming ginawa sa lupa na yun for so long. Pero nga 2 years ago nga, after several years na amin yung lupa na yun, na-decide ko na doon namin ililipat yung dog school. Ang problema nga, pabulusok, no? May konting areas na flat, overlooking siya, pero walang mga puno. Lagi kasing inuuling yung mga puno doon ng mga residente, pati yung caretaker doon. Inuuling yung mga puno, tsaka madalas ang grass fires. So, sabi ko, wala tayong magagawa. Anong gagawin natin? Wala man akong pera pambili ng bagong lupa 2 years ago. Wala man akong alam na pwedeng upahan ulit namin na malaki-laking area. Kasi kailangan malayo sa mga tao at kailangan malaki rin yung area. At least 2 hectares. Yung dati namin ginagamit 2 hectares yon. So, nung lilipat kami doon sa Mahabang Parang, kailangan namin mag-build ulit ng mga structure, no? Pero ito yun, no? Bago makarating doon sa lupa namin sa Mahabang Parang, naglalakad lang kami sa isang rough road na
Mahirapan talaga. Hindi makakapasok ang motorsiklo doon. Tama-tama naman, nakatabi nung property na binili ko na yon sa Mahabang Parang, yung dating Pumarada Resort, Pumarada Farm Resort. Ang may-ari si Mr. Sunny Pumarada, Isauro Pumarada. Closed na yung resort for 8 years dahil nahila daw ng bangko. Yun ang sabi nila. But nandun naman yung caretaker niya, siya pa rin ang may-ari apparently. Tapos, pinapadaan kami nung broker ko ng real estate si Ma'am Ezra doon sa daan daw ni Mr. Pumarada from his gate papunta doon sa lupa namin na mahirap ma-access gamit yung sa rough road nga na sinasabi ko. So, tinawagan ko si Mr. Pumarada. Sabi ko, pwede po bang makidaan po sa kalsada ninyo? Sabi niya, walang problema. At sabi mo lang sa caretaker ko dyan, si Jay, nabuksan yung gate at walang problema. So dinadaan-daanan namin yung resort niya, siguro mga 200 meters din from his gate papunta dun sa lupa namin. Dumadaan kami dun sa road niya, tapos before that pa kasi nung binili ko pa lang yung lupa, nakakapasok na ako doon. Nakita ko yung swimming pool, merong nag-swimming pa noon at that time. Until eventually, nawala na yung mga nagsuswimming. Tapos bumibili ako ng mga dragon fruit galing doon sa portions niya na may mga tanim na mga dragon fruit. Ang sarap ng dragon fruit na binibili namin noon. And parang mura lang parang 100 pesos lang per kilo at that time. So anyway, pinapadaan niya ako doon. Tapos nakita ko yung playground, parang parang na siya nung mga 2 years ago. Para na siyang ghost town. Ini-imagine ko yung mga swing doon sa playground na nagsuswing mag-isa, kakatakot. Lalo na pag gabi ako dumadaan doon. Tapos ang laki-laki ng gate niya, para talagang parang ghost town. Tapos yung swimming pool, eventually, talaga napabayaan na green na yung tubig. Tapos ang nagsiswimming na lang mga palaka. May mga basu-basura. Kasi kadiri to death. Tapos, ayun, nung sinilip ko rin yung sinilip ko yung resort, naisip ko tanong kay Mr. Pumarada mismo kung anong balak niya doon. So tinawagan ko, sabi ko, Mr. Pumarada, Sir, ano po ba ang balak niyo gawin dito sa resort ninyo? Tapos ang sabi niya, pre, hanapan mo ng buyer dyan, binibenta ko na yan. Pre ang tawag sa akin, o pare, benta mo na sa akin, benta mo na yan. Baka may buyer ka, sabi niya sa akin. Sabi ko, magkano niyo po binibenta? 300 million. Sabi ko, 300 million? Parang, grabe, laki pala ito. Kasi 15 hectares yan, sabi sa akin. 300 million. 15 hectares. So, ibig sabihin, 2,000 pesos per square meter. Sabi ko, grabe. Noon lang ako nakarinig ng mga ganyan. Parang nalulula ako sa ganyang number at that time. 300 million. Sabi ko, sige po, pagtanong ko sa mga ilang mga friends ko, na may pera at saka yung maaring may mga connections sa mga may pera. Sabi ko, tingnan natin, gumagano lang. Medyo mahal yan, sabi ng isa. So, sabi ko kay Mr. Pumarada nung susunod na pagtawag ko, Sir, masyado mahal po yung 300 million, walang interesado. At saka sa itsura po kasi ng resort, mahirapan po tayo makahanap ng 300 million, napabayaan na po kasi talaga. Kasi inikot ko rin, nung sinabi niya na hanapan ko buyer, inikot ko. Tinignan ko yung mga hotel rooms, puro anay na talaga, puro mga cobwebs, tapos may mga tae-tae ng kambing sa buong paligid ng mga hotel rooms, tae ng daga, as in, yak talaga. Sira-sira yung mga bintana, wasak yung mga pinto dun sa likod, kanyan. Sabi ko, hindi po mabibenta yan 300 million. Sabi niya, sige, kahit 250 million. Sabi ko, sige. Pinagtanong ko ulit. Sabi ko, sige, pwede po manghingi ng mga papeles para maipakita ko dun sa mga potential buyers ko. Sabi niya, sige, magkita tayo. Kita daw kami sa Cubao. Tapos, punta akong Cubao. Tapos, na-meet ko siya for the first time. Meet kami, I think Starbucks yon doon sa may Ali Mall. Yan ang paborito niyang pag-meetingan namin. So, first time, meet ko siya. Wala yung mga papel. Tinadala, ay, nakalimutan ko. Sabi ko, gano'n po ba? Yun pa naman pinunta ko doon. Layo-layo ng Ali Mall. Tapos, galing akong Angono.
Nakalimutan daw niya. Sige, next time, next week, kita ulit tayo. Kita ulit kami next week. Sabi ko, sir, mahirap po magbenta ng 250 million. Oh, kahit gawin mo na, fast break mo na ng 200 million. Sabi ko, wow, bumababa na biro mo, 50 million ang binababa. Sa isip-isip ko, grabe. Ang laki ng binababa, 100 million na ang kinita ako. Kumbaga, kung may bebenta ko pa rin ng 300 million yun ba? Kung bebenta niya na ng 200 million, edi may tubo na kagad akong 100 million. Unheard of yun para sa akin. Tapos sabi niya, nung nag-meet ulit kami sa Ali Mall, nakalimutan ko sa kotse. Susunod na lang kasi ganyan. Sabi ko, ganun ba? Nakalimutan niya yung papel sa kotse? Sige po. Kaso po sir, totoo lang, mahirapat po akong magbenta. Kahit 200 million na lang yan. Wala namang mga papel. Wala akong hawak na papel. Ano papakita ko? Isa sa mga prospect ko noon, si Derek Ramsey, kaibigan natin na artista, si Derek Ramsey, sabi ko sa kanya, pinadala ko yung mga videos ng resort. Sabi ko, bro, bili mo na tong resort na to, ang ganda nito, ganyan-ganyan. Yung binabalak mo na parang rehab center na gagawin mo for depressed people sa Cebu, ba't di mo lang gawin dito, at least malapit sa Manila. Sige, tingnan natin. Pati may kaibigan din ako na iba na pinakitaan ko noon, yung friend ko si Sir Noel Rubio, may mga interested buyer siya. Pinorward ko yung mga videos ng hotel. Pero na 200 million, parang mahirapan ako magbenta, lalo wala pa akong hawak na papeles. Sabi ni Mr. Pumada, sige, kahit gawin mo lang 150 million, fast break mo na, pare. Sabi ko naman, sige po ba, 150 million. 150 million. Habang tumatagal kasi yung mga usapan namin, parang yung 300 million, yung usapan na gano'n, 300 million, 250 million, 200 million, parang kakaulit. Lumiliit na yung number, hindi na ganun kalaki yung 300 million, hindi na kalaki yung 250 million kapag kayo palagi pinag-uusapan. 150 million na lang. Sabi ko, sir, ganito lang. Balita ko po kasi yung portion ng property ninyo ay nahila ng bangko. Sabi niya, oo, nahila ng bangko yan. Kasi hindi ako nakabayad sa loan ko. Pero madali lang yan, ayusin natin. Pag kami nagbayad, pay off ko lang naman yun. Ganyan. Tsaka hindi makakapasok yung land bank. Sabi ko, bakit po hindi makakapasok yung land bank? Kasi nasa gitna ng property ko, yung property nila, yun ang sabi niya. At saka, kinasuhan ko sila. So, may kaso nga naman siya versus land bank na parang pinapawalang bisa yung paghila sa kanya ng property. Okay, so sabi ko, sige, chinek ko, tinignan ko, tinawagan ko yung land bank or something like that, So that was mga October ng 2023. Tapos, binibenta daw nila ng 28.5 million. 28.5 million. Magkano po ang kung sakali daw na na i-open ulit na yung bid, ay pwede daw ako magbigay ng 10%. Tapos 10 years to pay yung remaining na maliit lang yung interest. Ay ko, 10%, edi 2.85 million lang yun. 2.85 million. At saka kung binibenta nila ng 28.5 million yung property na hinila nila kay Mr. Pumarada na nasa 4.6 hectares, it turns out nasa mga 600 plus pesos lang siya per square meter. Sobrang mura pa rin. Tapos may swimming pool pa. Meron pang mga cottages, may meron pang pavilion, meron pang iba-ibang structure, tsaka may kalsada, kahit papaano, rough road. Sabi ko, sobrang mura nito. Sabi ko, so what if kaya ako na lang ang kumuha? I-deal ko kay Mr. Pumarada. So, ganun nga ginawa ko. So, magda-down payment ako ng 2.85 million na wala ako. I don't have that kind of money at that time. Tapos, hulug-hulugan ko na lang, i-operate ko yung resort. Tapos, bebenta ko yung portions na hindi ko kailangan para may mabayad ako kay Mr. Pumarada. So, nagkaroon kami ng contract with Mr. Pumarada nga na ganun nga, pumayag. Basta, sige, gawin ko daw yun. And, kasi syempre, nahirapan na siya, kinukulit ng land bank. Wala akong pera. So, ang ginawa ko, ay pumunta ako sa BDO. Kasi 6 months before that, yung usapan na yan, 6 months before, pina-appraise ko, itong bahay namin na ito,
And sabi ng BDO, kung gagawin kong collateral itong bahay namin based on sa equity, based on sa valuation ng property appraisal, ay pwede daw sila mag-loan sa akin ng 10 million. Eh, hindi ko naman kinukuha. Sabi ko, grabe yan. Gagawin ko naman sa 10 million. Nakakatakot naman yan. Mahila yung property ko. Kasi may masamang experience na kami dati na nahilahan ako ng property na tinitirahan namin noon. Pero pambenta ko naman talaga dati yon. Backtrack lang tayong konti, no? Kasi meron talaga akong meron naman ako kahit papaanong experience sa real estate. Nakapagparento-on ako ng mga properties ng bangko noon, nag-down payment ako, tapos pinarento-on ko before sa iba. Nasunog na lang ako nung kinuha ko yung isang mansion sa Beverly Hills, Antipolo for 6.8 million. Ang kapartner ko noon yung kapatid kong si Dea at yung nanay ko. Tapos renovate namin using my sister's money. Tapos nawala ng trabaho yung sister ko, hindi namin matuloy-tuloy yung renovations, hindi namin natuloy yung pagbabayad. So sinalo ko kasi at that time naman nagkaroon naman ako ng trabaho with the Americans na BCSI, nakagpapadala kami ng mga dogs sa Afghanistan and mga handlers. So ako nagpatuloy noon ng almost 1 year, yung hulog na 76,000 pesos per month sa, I think that was RCBC. And nawalan din ako ng work after a while. After nung mga almost 1 year na yon, nahila din ng RCBC. May sumalo na isang lalaki na Rene, ang pangalan Rene Connect. Pero parang na-scam lang din ako noon. Anyway, tsaka na pag-usapan yon. Hindi ako nabayaran, so nawala yung property, pina-check ko, no, pagmamayari ng mga Chinese kasi may mga anomalya daw sa loob, sabi sa akin ganyan, may sindikato daw sa loob. Tapos namatay na si Mr. Connect, hindi na namin nakuha yung yung mga pera namin na ininvest doon sa property niyan. Kaya nasunog ako, I stopped sa real estate. Pero nag-take ako ng 2 weeks course sa Urban Institute ni engineer, I forgot his name, no? Morales pa, na tinuruan niya kami ng 2 weeks sa Maxis doon sa may Gateway Mall about paano magtayo ng condominium, subdivision, lahat about real estate. So 2 weeks course yun. Anyway, yun nga, sabi ko kay Mr. Pumarada, sir, ako na lang kaya kumuha. So pumayag naman siya. Ginawa ko ngayon, sabi ko kay Mrs., kay Snooki, ganito, ang ganda nito. Ang mura natin makukuha sa bangko. Tapos, kahit ibenta natin yan, ang laki ng value niya. Kasi katabing lupa, wala namang nakalagay doon, pero binibenta yun ng 800 pesos. May nagbebenta pa doon ng 1,000, may nagbebenta ng 1,500, may nagbebenta ng 2,000, may nagbebenta ng 2,500 per square meter, mga tax deck lang. Sabi ko, panalo tayo dito. Ayaw ni Mrs. kasi i-collateral nga naman yung bahay. At tapos may masamang experience na kami nga dati. So sabi niya, hindi siya pumayag. Hindi kami nag-uusap ng 3 days kasi gustong-gusto ko. Sabi ko, ang laking opportunity nito. Sayang. Talaga. Nangihinayang ako na hindi namin makukuha. 3 days, hindi kami nag-uusap. War kami. Tapos, after 3 days, ano yan? Alis pa tayo? Mamaya pa. Bablog lang ako. Si Adam, alis kasi kami. So, sabi ko, after 3 days, sabi niya, sige, gusto mo talaga yan. Sabi ko, oo. Ganito, sa mauutang mo na 10 million, bigay mo sa akin yung 2 million, pantatayo ko ng bahay dun sa lupa natin doon sa Mahabang Parang, yung original namin. Tatayo ko ng bahay doon para kung mahila man itong bahay na ito, may paglilipatan kami ng mga anak mo o ng mga anak ko. Sabi niya, anak daw niya. Galit pa rin siya nun eh. So, sabi ko, sige. Kinuha ko inavail ko na yung loan sa BDO. Kasama naman siya, no? Sabi ko ganito, pero kung gagawin ko ito usapan natin. Ikaw magpatakbo nito kasi misis ko kasi HRM ang course noon dito sa NCBA, National College of Business and Arts, no?
Hindi lang niya natapos yung 1 sem kasi gusto niya niyang pauwiin mula Saudi yung tatay niya, nagkakasakit na yung tatay niya, kaya hindi niya natapos yung 1 sem. Pero patapos na siya sa course na yun. And nung nag-asawa kami, nag-work na siya noon sa Shangri-La, sa EDSA Shangri-La. At ayun, doon ko siya nabuntis. Hindi ko siya nabuntis sa EDSA Shangri-La, kundi nabuntis ko siya ng time na yun, kaya siya umalis sa work. But anyway, balik tayo doon. Nga pala sinasabi ko. So, sabi niya, sige. So, punta kami bangko, nabil ko yung pera. Nag-down ako dito sa land bank, no? So, dun sa process nila sa land bank, nilabas na kasi nila sa dyaryo. Ang usapan, pagka nag-down payment na ako, ay maghihintay na lang ako ng release ng nila, ng papers. Binigyan nila ako resibo. Pero, parang meron pa bidding process kasi yan to check yung mga requirements ko, etc. So, ayun. Actually, marami ako nilapitan noon, naalala ko lang. May mga nilapitan ng mga kaibigan ko may pera sana, pero wala akong mapagkuhanan ng down payment. Kasi yung i-release dapat ng BDO na 10 million, akala ko, kausap ko si Mr. Howard, doon sa main office sa BDO, akala ko, marirelease ka agad yun. Ayun pala, i-reprocess kasi hindi ko inavail ng 6 months. I-reprocess ulit. Sabi ko, gano'ng katagal? 1 month daw. So, 1 month bago ko nakuha yung pera. In short, in long, 26 minutes na pala to. Ang haba ko magkwento, no? Pero gusto ko i-document talaga lahat ito para may basis ako in the future nga. So, naghintay pa ulit ako ng reprocessing, which took almost 1 month na naman. And nung lumabas naman yung pera, eventually, down payment kagad ako sa land bank. So, buti na lang, nung nilabas nila sa dyaryo, wala pang nag-a-avail, wala pang naglagay ng bid. Kasi nga, magulo nga yung property. May away sila, Mr. Pumarada and Land Bank. Tapos, hindi pwedeng ma-inspeksyon ng mga interesadong buyers kasi nakaharang yung gate. Hindi pinapapasok sa loob yung mga buyers. Anyway, in short, nakuha ko yung property sa land bank. Pero wala pa sa akin yung contract to sell. Resibo pa lang. So, hindi pa sigurado yun. So, pinapollow up ko na pinapollow up. That was November 2023, January 2024, February 2024. Sabi ko, February na, magsa-summer na. Ang Holy Week ng summer ng 2024 mangyayari at the end of the month or last week ng March. Sabi ko, kasi ang advice sa akin, yan talaga yung pinakamalakas na time ng mga resort pag Holy Week. At sabi nga sa akin ng mga kaibigan ko may mga resort, kahit ang pangit ng resort mo, punong-puno yan pag Holy Week. Kaya sabi ko, kailangan mag-operate na kami. Sira-sira yung pools. No? Binigyan ako ng quote ng mga kaibigan kong gumagawa ng swimming pools. Sila Sir Dennis, Engineer Dennis Cruz at saka si Architect Jem Cruz, mag-ama yan, na may-ari ng mga Cool Waves Resort. 3 million para ma-renovate yung buong big pool at saka yung small pool. Lahat na, marble chips, good as new. Ganda ng pagkakagawa nila eventually. Pero sabi nila 6 weeks daw matatapos. Sabi ko, hindi na po pwede 6 weeks. Mid-February na yon. Sabi ko, kailangan po March 15 mag-open na kasi at least 10 days before Holy Week para makapaghanda na kami. Kasi wala talaga akong kaalam-alam tungkol sa resort business, hotel business. Wala akong kaalam-alam dyan. Kaya kinukonsulta ko sila. Kinukonsulta ko din ng naging kaibigan ko na may-ari ng Splash Island, si Sir Sunny Torres. At iba pa. So, ayun, sabi ko, sige, gawin ko na ito. Simula kaming pumirma na ako sa contract dun sa renovations, 3 million, yung renovation pa lang ng pool. Nilagay ko na rin dun yung part ng inutang ko. Tapos the rest, pinang-ayos namin yung mga hotel rooms. Hindi na ubos yung hotel rooms. Sa 12 hotel rooms na kailangan ayusin, 3 lang ang nagawa namin sa allocated budget, yung sa budget na meron kami. But in short, March 15, nakapag-open kami. Nung umaga pa lang, hindi pa puno yung pool nung madaling araw ng March 15. Kasi minadali yung paggawa ng pool. Imbes na 6 weeks, ginawa nilang 3 weeks kasi pinagmadali ko sila. Sabi ko, kung gagawin niyo po yan ng 6 weeks,
Pwede naman po magawa ng 3 weeks yan, di ba? Kung dodoblehin o titriplehin ninyo yung shifts, may pang umaga, may pang hapon, may pang gabi, kahit madaling araw, sana merong gumagawa nung pool. So ginawa nga nila, no? Kasi sabi ko sa Dubai ako lumaki. Kita ko sa Dubai kaya ang bilis ng progreso. Kasi ang sisipag ng mga tao in terms of making work fast, no? Kahit madaling araw nakikita ko sa mga buildings na tinatayo doon, nagsispark yung yung building kasi may mga nagwe-welding, may mga ilaw doon. So dire-diretso ang trabaho. Di ka guys sa Pilipinas, no, after ng 5 o'clock, yung mga construction, abay, wala ka na makikitang nagtatrabaho. So sayang ang oras sa buong gabi hanggang madaling araw. Na-invento na naman yung light bulb, na-invento na naman ang LED lamps. Bakit hindi gawin yung trabaho dire-diretso? So, ayun, nagawa nga namin in 3 weeks. Ayos naman. Kudos sa aking mga tao, lalo na si Sir Dindo Bustamante. Yan, tumulong talaga yan sa paghanap ng paraan para mapuno, no? Inayos nila yung deep well pumps namin, inayos yung sa Manila Water. Tapos, nangingi pa ng tulong ng mga water delivery. Yan. Dire-diretso yung pag-deliver ng tubig doon. Gumastos ako ng 70,000 pesos para lang sa mga water delivery. Well, anyway, na-open nga namin March 15 yan. Sobrang saya kasi na-achieve namin yun. Hindi ko akalain magagawa ko yun. Napatunayan namin na kaya namin gawin. So, 3 months, no? March to April, April to May, May to June, mga 3 months yan. Kumita talaga kami ng ilang milyon, no? Pero yung kinita namin, pinaayos pa namin ng ibang mga parts ng resort. Bumili pa kami ng mga aircons, TVs para sa mga rooms. Pininturahan namin ng kailangan mga pinturaan. Lahat kasi halos ng cottages, mga rooms, etc. Bagong pintura, bagong ayos yon. Tinanggal namin yung mga bulok ng mga kahoy. Talagang trabaho talaga. Talagang dinocument ko yan sa mga videos last year. Kaya maraming nakapanood noon. I'm sure ilan sa inyo nanonood ngayon ay nakapanood ng videos na yun. Talagang exciting times yun. And alam niyo yun, tuwan-tuwa ako kasi ang pangit na resort na mukhang ghost town, naging puntahan ngayon ng mga tao. Not only from Rizal, pero galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas, pati abroad. May mga OFWs, may mga foreigners na nagpunta. Kaya tuwan-tuwa ako, parang mini Boracay siya. Kaya naman siya naging biggest mistake para sa akin so far sa business is after nung summer months, doon ko na feel na hindi ko talaga alam kung paano magpatakbo ng resort. Kasi after ng summer months, tag-ulan, off-peak season na talaga, pasukan na ng mga bata. Kaya pawala yung mga tao hanggang wala na nagsiswimming, wala nang nagpupunta sa resort. Nagtayo ako ng cafe doon, Sangyupan, para at least may pupunta pa rin for food, pero walang nagtangkilik kasi konti lang. Lugi talaga kami. Kasi basically yung cafe tsaka yung resto bar o yung Sangyupan ay nagki-cater doon sa mga pumapasok sa resort. Mahirap kasing puntahan galing sa highway, galing sa bayan, kaya hindi siya talaga tauhin. Ang dami kong taong pinapasweldo. As much as possible, retain ko yung mga the best people na mapagkakatiwalaan, na masisipag. And syempre, kailangan i-maintain pa rin yung resort kahit na hindi naman peak season. Yung pool, kailangan pa rin lagyan ng mga gamot. Kailangan pa rin tumatakbo yung mga pumps. Yung mga dahon, kailangan winawalis pa rin, no? So, unti-unti pa rin namin pinagaganda naman yung resort. Ang problema, yung kinita namin sa resort at that time, naubos din ang naubos because of the improvements. And at the same time, yung kinikita ko sa dogs, dog training, dog food, lahat ng original business na kinikita namin, doon yung kinikita namin, doon namin nagagastos sa mga extra expenses kagaya ng mga manpower, yung mga maintenance costs ng resort na wala naman halos tao nagpupunta. Merong mga pupunta, may mga grupo, nakakatuwa din pag meron. Kaya thank you sa support ninyong lahat mga punta sa Manalo Resort Hotel.
Pero nahigop na ng nahigop yung pera ko yung pera ng company from our original business. Tapos nakapag-loans na kami, lahat ng credit card ko na max out ko na sa kagustuhan na maayos ko nga yung food area para inisip ko pagdating ng off-peak season, yun ang sasalba sa amin yung food area, food court, as well as yung hotel rooms and yung events. Yan, dyan ako umaasa para sa off-peak season. Pero hindi rin talaga nakayanan, maliit lang yung pumasok compared sa mga naging expenses. So, big mistake sa ngayon kasi hindi ko pa nare-recover lahat ng mga nilabas namin pera, and yung mga loans na pinasok tsaka yung mga credit cards, syempre may mga interest yan, at saka ayun, nade-delay na kami minsan sa mga payments sa pagbayad sa mga loans at saka sa credit cards. Ang problema niya kasi malinaw naman sa isip ko noon pa na meron talagang worst case scenario. Worst case scenario is hindi ako makakapagbayad monthly doon sa land bank, sa BDO. Baka mahila tong bahay, mahila din yung office namin dati at saka yung buong resort. Worst case scenario yun. Pero bakit ko naman pinasok itong malaking problema na ito, itong malaking mistake na ito? Kasi una, inaisip ko, wala namang downside. No? Bakit? I will learn, number one, na isang business na wala akong kaalam-alam. Yung learning, sobrang importante yun para sa akin kasi once I learn, I can use that learning sa ibang aspect ng business. Number two, I will gain more networks. Kasi dati ang business ko lang sa mga dogs, okay naman siya, pero syempre pag may resort ka, may hotel ka, mas mayabang ka na. Mas, kumbaga, nag-iiba yung circle of friends mo sa business. And that happened. It did. No? Nagkaroon ako mga kaibigan, may mga resort. Pinuntahan ako doon ng mga members ng Binangonan Chamber of Commerce and Industry. Naging member ngayon ako ng grupo na yan, ng mga negosyante. Naka-attend kami doon sa Marriott Hotel ng National or Nationwide Philippine Chamber of Commerce and Industry 50th Business Conference, etc. So, yung network na yun, malaking advantage yun. How much will I price that network? That's priceless, no? Yung mga friends na nag-gain ko, sila President Amado, yung mga members ng BCCI and mga ibang chapters ng PCCI, laking advantage nun. Nakapagpicturan ako kasama si Vice President Sara Duterte doon sa Marriott. Nakakatawa. Hindi lang dumating si President Bongbong noon kasi nagkaroon ng bagyo. So, he had to be somewhere else. Anyway, ang nakita ko rin doon, wala ring downside kasi pagka yung property na kinuha ko nga, sobrang mura noon. And if I decide to sell it eventually, which I am seriously considering right now, may mga inaalok-alok na rin ako na kung ibebenta ko man yung resort, hindi ko na siya ibebenta ng 150 million. Hindi ko na siya ibebenta ng gano'n. Ngayon, kung ipa-price ko siya, anong price namin ngayon? Nasa mga 2,750 per square meter plus 30,000 pesos per square meter ng mga structure. So, more or less, ang price ko sa kanya ngayon, kung ibebenta ko siya, is 450 million. Or partial sale, pwedeng maging corporation na may partners ako. Pwedeng mangyari yon. So, may mga interested parties, yun ang tinatrabaho ko ngayon. And ngayon, dahil nga nagsasuffer din yung ibang businesses ko, dahil nga doon napupunta yung pondo sa pag-sustain ng buong operations ng resort and other things, ay napilitan ako na makipag-partner ngayon sa isang Singaporean na business consultant, and he is now helping us with fixing evaluation ng SDN business, yung Manalo K9 business, and putting everything together para sa mga investors na gustong makipag-partner sa amin. Private placement pa lang naman. Pero ang goal namin eventually ay maging IPO or mag-IPO, initial public offering, publicly traded company na kami within 3-4 years. And ang balak namin, magtatayo kami ng Singapore company
para doon naka-register and doon din papasok yung mga investors. Pwede naman local investors, no? Pero sa Singapore naka-base kasi dito daw may taxes daw na 15% kapag mag-i-invest ka sa isang business. Doon walang taxes sa Singapore. Kaya ang daming gusto mag-invest sa Singapore. And sabi ko, nga, no, kagaya ng Okada Manila. Okada is a Japanese company. It's owned by Mr. Okada, Japanese. Pero dito sila nag-ooperate sa Pilipinas. Pero alam nyo kung nasa ng holding company ng Okada Manila, nasa Singapore. Kaya ito yung mga winner cut namin. Yung consultant namin, so binabayaran ko na siya ngayon, may contract kami, and he is now our Chief Strategy Officer. So he's helping us out in everything sa business, and I think I'm on the right track para talaga lumaki yung business and maayos talaga lahat-lahat sa business and pumasok na yung mga inaalok niya ng mga partners or investor. Yun yung mga tinatrabaho ko ngayon. So there are several interested parties, no. Yung pinsan ko si Miss Annabel Manalo, ngayon nag-asawa na siya, ang kanyang asawa, tsaka siya si Nelte, ang asawa niya ay may mga hawak na mga Japanese people na gusto mag-invest, gusto maging partner sa amin sa resort pati sa SDN business. So hinihintay na lang nila yung valuation na galing dito sa ating Singaporean consultant. Meron din dito mga tycoon level investors daw locally na interesado doon sa resort, interesado rin sa SDN business. And meron din mga investors from Aaron's side, yung Singaporean nating consultant. May mga investors din siya. And there's several other people din na interesado, no, sa local. Pero later on, hopefully maging publicly traded company na ang company. 3 to 4 years, ayun ang target namin. And pagka nangyari yon, alam niyo yung mga ganito problema, I hope na hindi na natin may maging problema yung pera. Ang magiging problema ko na lang is kung paano ko gagastusin at palalaguin yung pera ng mga investors. Sarap nun, di ba? Pero of course, I know it's going to be many problems then, bigger problems. Ganyan naman tayo sa business. If you're going to start a business, no, start ka with a 10,000 pesos na puhunan. Like me, I started from scratch. We started sa sa garahe lang ng bahay ng nanay ko. Noon, ang 10,000 pesos, ang laking bagay na. Yung 15,000 pesos na ilalabas ko sana yung mag-ina ko sa ospital nung nanganak si Mrs. kay Miguel. Hirap na ako hanapin yung 15,000 pesos. Sobrang laki na noon. Buti na lang nagawan ko ng paraan. Eventually, no, yung 15,000, lumiit na lang na pera yan para sa amin. Tapos nung naging kliyente namin yung Pandacan Oil Depot, nag-supply kami ng mga K9s doon, K9 teams. 100 plus thousand per month ang bayad sa amin noon. So, laking pera na yun para sa akin. Every month, kumikita kami 100 plus thousand. Pero syempre, habang nagbe-business ka, para siyang game parang laro ang business. Na para siyang video game, pag na-conquer mo na yung level 1, tapos pabalik-balik ka sa level 1, na-conquer mo yung level 1, na-conquer mo yung level 1, na-conquer mo yung level 1, magsasawa ka. Gusto mo naman level 2. Pag natapos mo na yung level 2, tapos ilang beses mo na siya nilalaro level 2, ayaw mo na yung game Gusto mo naman level 3 Ganun lang naman sa business. Hindi naman sa pagiging gahaman, pero it's just the way it is. Parang, di ba, kapag maglalaro ka ng basketball, yung laro mo gumaganda, if that is your craft, if that is your game, paganda yung trabaho mo. So nagle-level up lang naman ang business. So I think itong pag-level up ko dito sa ganitong high level business naman, na 15 hectare resort na it's the biggest mistake of my life so far. Pero yun nga, sabi ko dun sa talk ko nung anniversary ng Manalo Resort Hotel. Hinalintulad ko siya sa nangyari sa akin nung na-meet ko si Mrs. Snooki. At that time, naging kami, tapos nabuntis ko siya, hindi pa kami kasal, hindi siya saksi ni Jehovah, saksi ni Jehovah ako noon.
And nabuntis siya, papakasal naman kami, pero natiwalag ako, 1.5 years or 2 years ako hindi kinausap ng lahat ng mga kaibigan ko, ng mga saksi ni Jehovah. Yun naman yung mundo ko nun. So, you can consider it a mistake, diba? Nagkaroon ako ng mistake sa buhay ko, ano pa't natiwalag ako. Ano pa't biglang nagkagulo-gulo yung buhay ko. Pero 18 years later, eto ako ngayon, I'm saying na yung mistake na ginawa ko noon was not a mistake. It is probably the biggest blessing sa buhay ko dahil at that time, nung napangasawa ko si Snooki, fully charged battery, fully charged. tumino ako. Unplug charger. Kahit papaano, no? Hindi naman totally, parang nasa dugo ko na yata yung pagiging siraulo kasi yung mga, tingin ko genetics yun eh. Pero kahit papaano umayos na ako, it wasn't a mistake. Tapos ngayon si Miguel, no, he's 17 years old, nagtatrabaho na siya with us sa company. Meron pa kaming anak na babae na napakaganda at bait, si Gabriel, tapos si Adam, sobrang nakakatuwa. So, yung mistake at that particular moment in time nung year 2007, tapos binabalikan ko siya ngayon, nung time yung sobrang hirap, sobrang sakit sa ulo, sobrang bigat ng damdamin kasi na-disappoint ko yung magulang ko, na-disappoint ko yung congregation, na-disappoint, tapos mali talaga eh, di ba? Immorality kasi yun, kanang ganyan. Pero hindi ko siya pinagsisisihan in such a way na ang ganda naman naging resulta kasi naayos naman namin at gumanda naman ang lahat. So I'm hoping, ito lang yung summary nitong video na to, na the biggest mistake na tinuturing ko ngayon kasi talagang ang laki ng utang namin. I have 200 million pesos in utang. Kasama na rin yung kailangan ko pang bayaran kay Mr. Pumarata. Tsaka yung mga loans, etc. 200 million ang utang ko at this particular moment in time. Kaya last year, hindi pa gantong kaputi yung buhok ko. No, dati wala pa akong bigote at balbas, pero ngayon parang parang kung ano yung nakikita nyo sa itsura ko, pinapapangit ko talaga yung itsura ko, binabagay ko siguro sa sitwasyon ko ngayon. Pero lagi akong positive eh. Yun ang maganda naman sa mindset ko. Lagi akong positive na hintayin nyo lang. Mahirap magsalita ng kayabangan, mahirap magsalita ng sobrang positive tapos hindi naman mangyayari, pero hintayin natin. Hopefully by next year, few years later, everything will be great, and I would look back at this time, sabihin ko, yung mistake ko na yun, it wasn't the biggest mistake in my business career, it was the best decision, no? Ang hirap lang talaga kapag may ginagawa kang bagay na worthwhile. Nothing, sabi nga nila, nothing worthwhile is easy. Mahirap talaga. Kagaya na nag-aaral ako ng BetMed noon, pinagsisisihan ko talaga na nag-aral pa ako ng BetMed noon kasi ang hirap. Hanggang nag-graduate ako, tuwan-tuwa ako, tumigil na ako sa pag-aaral. So, yun yung mindset ko ngayon. 48 minutes na kasi. Isip ko, ayoko naman paabuti ng 1 hour ito. Document ko lang ito. Time capsule ni Doc Abel Manalo. Anong nararamdaman ko? Everyday, super stressed. Pero everyday, super positive. Kasi alam kong marami namang mga paraan na ginagawa ko ngayon para masolusyonan yung mga problems. We're trying to sell our different properties na accumulate over the years na nagbe-business kami. Meron yung dati naming office, binibenta namin ng 12 million. It's a 300 square meter house and lot dito sa San Martin sa Angono. Yung sa tanay namin ng 1.6 hectares, binibenta din namin for 75 million.
Binibenta din namin yung lupa namin sa Makamot, sa Binangonan. Maliit lang yun, mga 1,500 square meters yata. For 3,000 pesos per square meter. Hindi, 3,500 pesos per square meter. And yun. Kung may interesado bumili ng resort, yung Manalo Resort Hotel, why not? Diba? Pwede ko ituloy-tuloy yun. Operate ko siya kasi nandun na yung bahay namin, nandun na yung opisina namin, dog school, future factory, etc., future warehouse. I can continue doing that, no, lalo na pag may mga pumasok na ng investors, pwede ko pa rin ituloy, no, i-keep namin yung Manalo Resort Hotel. Sabi nga ni Miss Mia Inares, sabi niya, ano bang problema ninyo? 1 year pa lang naman kayo nag-ooperate. Alam niyo ba karamihan ng businesses, ang ROI, talagang makakabawi ka, within 3 to 5 years pa. Kayo sobra naman kayo nag-worry. Okay lang 'yan. Ganda ng ganda mag-advise ni Ma'am Mia Inares. Alam mo yung mga Inares, di ko sila ka-close before, hindi ako masyado sa kanila, pero matatalinong tao pala sila talaga. Tsaka maayos, mga babait naman sila. So, dati kilala ko lang si Rhea, tapos si Mayor Boyet, pati nanay ni Rhea, si Ma'am LV. So, ngayon nakilala ko na rin si Russell, si Mayor Cesar, tapos ito si Miss Mia. Nakatuwa, mababait sila. And, mukhang mahusay. Ang ganda ng advice niya, no? Sabi ko kay Snooki, tingin mo, sabi ni Ma'am Mia, 3 to 5 years naman ng usual ROI, bakit tayo parang praning na 1 year pa lang naman tayo. Tapos naalala ko bigla yung sinabi sa akin ni Sir Sunny Torres, may-ari nga ng Splash Island dito sa may SLEX. Sabi niya, pre, i-operate mo lang yan ng 2 to 3 years. Tapos may mga buyer ako niyan. I-operate ko lang daw yung resort ng 2 to 3 years. Tapos madali na daw, meron daw siya mga buyers, sabi niya sa akin. Benta natin yan, tubong lugaw ka dyan. Parang ganyan, sabi niya sa akin. So, hindi naman ako super stressed. Normal kasi sa business ang super stressed eh. Super stressed ako. Daming problema nakapataw sa balikat ko. Pero, ang saya ko. Kasi, ito naman yung gusto ko sa buhay eh. Yung magnegosyo. At saka gusto ko talaga na may natututunan ako. You cannot improve nang nagtatago ka lang. You cannot improve na hindi ka tumataya or nagre-risk, di ba? And I'm a big risk taker. Mahirap nga lang talaga pag nag-risk ka tapos tinatrabaho mo yung pinasok mo na hindi mo alam, no? Hindi mo naman talaga linya o wala ka namang previous training, wala kang background sa mga ganun, wala kang background talaga sa resort business, ganyan-ganyan. So, I'm learning a lot of things right now, no? Lalo na ito, may valuations kami pinag-aaralan. I'm learning to properly focus on the business na which I have, no? Nuturuan ako ng consultant natin na Singaporean. Ang dami ko natututunan ngayon. And I think this is the biggest mistake. Yung pagkuha sa Manalo Resort Hotel, 1 year na siya, it's the biggest mistake, but I think if we can pull this through, it will be the biggest stepping stone sa success sa business ni Doc Abel Manalo and ng Manalo Group of Companies and ng Manalo family. So, kung nakinig ka man dito, baka kung meron kayong napulot or meron kayong gustong i-comment, pwede niyo pong i-comment sa baba, no? Para malaman ko din kung anong napulot niyo dito. Do I need encouragement? Hindi naman. Okay lang ako, seriously. Pero if you want to encourage me, why not? Sulat niyo lang po sa baba. Ayun. Do I need partners? Do I need help? Yeah, why not? Diba? Gusto ko naman talaga na maraming tumutulong. Minsan unsolicited advice. Minsan nakakainis, 'di ba, pag may mga unsolicited advice pero later on ma-realize mo maganda yung advice niya. 'Di ba? Kaya yun. No.
Do I wish this for other people? Yeah. Kung kaya ninyong mag-business, kaya ninyong sikmurahin ang stress, sikmurahin ang mga malalaking problema, by all means, do business. Ang saya. Yun lang. 55 minutes, grabe, no? Mag-iisang oras na pala ako nagsasalita dito. Yun lang gusto ko mga sabihin ngayon. Biggest mistake in my business life, eto siya ngayon. Who knows? I have bigger and bigger mistakes to make in the future, di ba? Ganun lang naman yun. And para doon sa inyo, ng mga tingin nyo, napakaliit naman ng problema ko, or baka may advice kayo sa akin, pakilagay na lang sa comments o paki-PM ako kung anong masasabi nyo. Lalo na, I would like to listen, no? Lalo na sa mga tao na who's been there, done that, yung mga successful sa negosyo. Ako kasi, yung family ko, yung mother and father ko, hindi naman sila negosyante. My dad was an OFW. No? He's a chemist. Naging lab technician siya sa Dubai Gas, sa Dubai, until 2 years ago, nag-retire siya at 73 or 72. My mother was a housewife, pero nakita ko yung entrepreneurial spirit ng nanay ko nung nagbe-business siya dito sa Pilipinas noon. Meron siya mga Avon, Tupperware, meron silang sinimulan ng Tita Doris ko na tindahan ng Coca-Cola, ng mga itlog at beer doon sa bahay namin. Kaya I think doon naglaro yung isip ko. Nagbebenta rin ako sa mga kaklase ko ng mga pets. So ito na talaga yung buhay ko parang wheeler-dealer na parang sinusubukan yung mga bagay na hindi masubukan ng iba. Okay, lakad na po kami. Salamat po, Doc Abel Manalo po ito. Salamat sa pakikinig. Thank you po and peace.